Taong 2025, napakaraming ang bagyo ang tumama sa ating bansa na nagdulot ng labis na pagbaha sa iba't ibang mga lugar. Hindi lamang mga infrastructure ang nasira kundi napakaraming buhay din ang nawala. Hanggang sa unti-unti ngang nabunyag na ilan sa mga proyekto na dapat ay meron tayo ay pinaniniwalaang ghost project pala o hindi ginawa at ang iba naman ay ginamitan ng mga substandard na mga materyales kaya madaling nasisira. Kaya nga tanong ng mga Pilipino, nasan kaya napupunta ang milyon-milyon, bilyon-bilyon at trilyong-trilyong pondo ng ating bansa? Iba't ibang mga pangalan nga ang nabanggit sa issue. Mga kongresista, opisyal ng iba't ibang ahensya at maging pangalan ng Pangulo ay nadadawit din. Pero noong November 2025, nang ipinost nga ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang mga larawan ng mga maleta na naglalaman ng limpak-limpak na pera. At pinaniniwalaan na ang mga pera na ito ay ang pondo dapat na nakalaan dapat sa mga flood control projects, subalit napunta sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Marami nga ang hindi naniniwala sa dating kongresista at sa pagdaan nga ng panahon, unti-unti nang natabunan ang isyu ng korupsyon. Pero nito lamang February 24, 2026, muling kumalat ang mga larawan ng maletang may laman ng pera na inihatid umano sa iba't ibang opisyal ng gobyerno ng mga dating secretary personnel ni Saldico na pao mga ex-Marines. Sa ating ang kwento ngayon, talakayin natin ang controversial na live stream ng malawakang nakawan sa kaban ng bayan. February 24, 2026, ang abogado na si Attorney Levito Baligod ay nagtungo sa Club Filipino sa Green Hills kasama ang 18 mga lalaki. Ayon nga kay Attorney Levito, ang mga lalaki ay mga dating sundalo ng hukbong dagat ng Pilipinas o mga ex-Marines. Isa-isa nga ang tinawag ang mga ex-Marines na nagpakilalang dating security personnel ng dating kongresista na si Saldico. Ayon sa affidavit, naputol nga ang trabaho ng ilan sa mga ex-Marines ng December 31, 2025, habang ang iba naman ay natapos ng January 18, 2026. At bilang patunay na sila ay nagtrabaho kay Saldico, ipinakita nila ang kanilang mga ID. Ilan din sa kanila ay security personnel ni Saldico nang ito ay negosyante pa lamang at hindi pa ito kongresista. Pagsisiwalat ng mga ex-Marines, kasama sa kanilang trabaho ang mag-escort sa mga trusted executive assistants ni Saldico sa pagdi-deliver na pera o ang code nila dito ay basura. At ang mga basura na ito o ang mga pera ay i-deliver umano sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanila, hindi lang daw mula sa mga flood control projects ang pera na ito dahil ang iba ay mula sa ibang proyekto ng gobyerno. Ang bagsakan ng pera nga ay sa bahay umano ni Saldico sa Pasig City at ang naka-assign sa pagbibilang o accounting ng mga ito ay si John Paul Estrada. Pagkatapos ay dadalhin ito sa The Harrison Homes, Taguig City. Depende daw sa dami ng pera ang paglalagyan nito. Large na maleta ang gagamitin kapag 50 to 70 million pesos ang laman. Medium size naman kapag 30 to 40 million pesos ang laman at small na maleta naman kapag 15 to 25 million pesos. Kapag ang halaga naman ng pera ay 5 to 10 million pesos lamang, nilalagay daw ito sa paper bag. Habang sa expandable envelope naman inilalagay ang pera kapag nagkakahalaga ito ng 2 million pesos lamang. At sa tuwing nauubusan ng maleta, pinabibili daw umano ang mga ex-Marines ng karton o storage boxes bilang kapalit ng maleta. Nakapaloob din sa kanilang affidavit ang ilang larawan ng mga maleta na inaayos ng iba't ibang mga tao. Sa isang larawan, sinabi nga na nag-deliver umano siya ng pera sa bahay ng dating Marikina 2nd Representative Stella Kimbo. Ayon sa mga ex-Marines, halos araw-araw umano silang nagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao. At dahil nga sa tagal ng kanilang paninilbihan kay Saldico, ang iba umano nilang kasamaan ay hindi maiwasang ikwento kung saan, kanino at magkano inihatid ang ilang mga pera. Nabanggit din sa affidavit na isa sa mga nag-remit ng pera kay Saldico ay si Congressman Garjola, isa sa mga napabalitang kontraktor. Nagpipick up din daw sila ng pera sa bahay ni Secretary Francisco Laurel, ang Secretary ng Agriculture,
Kinumpirma nga din ng mga ex-Marines na totoo ang salaysay ni retired Master Sergeant Orly Gutesa nang humarap ito sa Senado noong September 2025. Ayon kay Orly, siya mismo ang naghatid ng mga maleta na punong-puno ng pera sa bahay ni Martin Romualdez. Ito ay mula sa pera na sinasabing kickbacks o suhol mula sa mga flood control projects. Pero ang kredibilidad ng salaysay ni Orly ay pinagdudahan ng ilang mga senador dahil sa mga irregularidad umano sa dokumento na kanyang pinasa. At kalaunan nga, hindi na muling naimbitahan pa sa Senado si Orly. Sa affidavit naman ng ex-Marines, may mga larawan na kasama nila si Orly habang may daladalang mga maleta ng pera. Maging ang salaysay nga ng dati nilang boss sa si Saldico ay pinatotohanan ng mga ex-Marines. Matatandaan na nag-viral ang mga pahayag ni Saldi na pinost niya sa kanyang Facebook account. Isa sa mga mabigat nga na akusasyon ng lalaki ay ang pagdi-deliver umano ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Bagay na pinasinungalingan naman ng mga opisyal. Sa ikatlong bahagi nga ng affidavit ng mga dating security personnel ni Saldico, binanggit nila ang tungkol sa pagdating ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC, ang organisasyon na lumiliti sa kaso ng Crimes Against Humanity sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Ayon nga sa affidavit, ang ex-Marine na si Bernard Tube kasama ang dalawang trusted assistant ni Saldico ay nagpapalit ng pera na peso to dollars. Git ni Bernard, nagpapalit sila ng 56 million pesos kada maleta o kabuang $2 million. Narinig umano ni Bernard na ang pera ay para sa pinaghahandaan ni Saldico na foreigners at ang in charge sa mga foreigners na darating umano sa Pilipinas ay ang dating senador na si Sonny Trillanes. At December 2023, si Bernard kasama ang iba pang mga ex-Marines ay sinundo ang sinasabing mga foreigners sa airport. Ang contact number nga ng mga foreigners ay ibinigay umano kay Bernard ni Sonny Trillanes. Ang unang dumating na mga lalaki ay kinilalang sina Glenn Cala at William Rosato. At nang sumunod na gabi, 4 na mga babae naman ang kanilang sinundo at isa sa mga ito ay si Chantal Daniels. Habang nasa Pilipinas, ang mga foreigners ay nanatili sa mga condominium na pagmamay-ari ni Saldico at ginamit din nila ang sasakyan ng dating kongresista. Bukod sa pagsundo ng mga ex-Marines sa mga foreigners sa airport, sila din ang nagsilbing security detail ng mga foreigners na ito. Narinig umano ng mga ex-Marines na pupuntahan ng mga foreigners ang mga lugar kung saan naganap umano ang mga EGK na konektado sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos nilang umikot sa iba't ibang lugar, nakipag-meeting daw umano ang mga foreigners na ito sa isang hotel kasama si Trillanes, Martin Romualdez at Saldico. Nakumpirma din ng mga ex-Marines na ang mga sinundo pala nilang foreigners ay mga investigador umano ng ICC. At bilang patunay, naglabas sila ng larawan ni Chantal Daniels sa Pilipinas at ng larawan nito nang siya ay nasa loob ng ICC trial. Taong 2024 at 2025, nagsasalitan umano ang mga ex-Marines sa pagsundo at paghatid sa airport ng mga ICC personalities. Muli ay ginamit ng mga foreigners ang condi units ni Saldico sa tuwing sila ay nasa Pilipinas. Pero imbis na kausapin ang lahat ng biktima ng EGK, ang tangi lamang umanong kinausap ng mga taga-ICC ay ang mga taong ipinapadala ni Sonny Trillanes. Nagtungo din daw ang mga taga-ICC sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng mga EGK. Nagtungo din daw ang mga taga-ICC sa National Bilibid Prison para kausapin ang mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Nakipag-meeting din daw ang mga taga-ICC kay dating DOJ Secretary Boying Rimulya, Nicolas Torre at Sonny Trillanes. At naganap umano ang pagpupulong sa bahay mismo ni Rimulya. Habang nasa Pilipinas ang mga taga-ICC, 4 na beses umanong nag-deliver ng pera ang mga ex-Marines kay Trillanes at ang pera ay para sa mga panggastos ng mga taga-ICC. Pagkatapos ng meeting, palagi daw nakikita ni Bernard na binibigyan si Trillanes ng paper bag o ng isang maliit na maleta na naglalaman ng limpak-limpak na pera. At ang meeting na ito ay palaging nagaganap sa pribadong lugar. Nakasa din sa affidavit na nag-deliver din daw umano ng mali-maletang pera ang mga ex-Marines
kay COMELEC Chairman George Garcia. Sa tuwing may hearing nga ang Quadcom, inuutusan umano ang mga ex-Marines na magdala ng paper bags na naglalaman ng 5 million pesos at di umano ito ay para sa mga ilang mambabatas. At September 2022 hanggang 2023 naman, nang nag-deliver ang mga ex-Marines ng pera sa bahay ni Martin Romualdez. Pero noong taong 2024 hanggang 2025, sa ibang address naman daw ng bahay ni Romualdez sila nag-deliver ng mali-maletang pera. 3 beses isang linggo ang schedule ng delivery kay Romualdez at hindi daw ito bababa sa 20 hanggang 52 na maleta kada delivery. Naka-fog-deliver din daw ang mga dating sundalo ng 20 maleta sa isang bahay sa tapat ng Malacanang. Na-deliveran din daw ng mga ex-Marines ang leader ng mga bayarang troll sa Makati City at medium-size na maleta sa bahay ng isang taga-media. Nagbigay din ang mga ex-Marines ng listahan ng mga naalala nilang pangalan ng mga mambabatas na nabigyan nila ng pera habang kasama nila ang boss nila na si Saldico. Ang mga mambabatas na ito ay kinilala umanong sina Senator Chis Escudero, Senator Erwin Tulfo, Senator Loren Legarda, dating Senator Bong Revilla, Senator Tito Soto at Senador Mark Villar. Bukod sa mga senador na ito, naglabas din ang mga ex-Marines ng listahan ng mga naaalala nilang kongresista na nadeliveran din nila ng pera. Ilan sa kanila ay sina Benny Abante, Ace Barbers, Franz Castro, Joel Chua, Dan Fernandez, Janet Garin, Jervil Ruistro, Sandro Marcos at iba pa. Tinawit din ng mga ex-Marines ang presidente na si Bongbong Marcos at First Lady na si Lisa Marcos. At ayon nga sa affidavit, nag-deliver si Bernard kasama si Saldico ng mga pera sa bahay ng presidente sa Ilocos Norte gamit ang eroplano ng Air Taxi PH. Ang tumanggap umano ng 5 large size na maleta ay si Congressman Sandro Marcos. Na-deliveran din daw umano ng mga maletang may laman ng pera ang mga opisyal na sina Amena Pangandangan, former Budget Secretary o nag-a-approve ng pondo ng ating bansa, Manuel Banoan na dating DPWH Secretary, Eduardo Año, National Security Advisor at Leila de Lima. Bilang ebidensya, nagbigay ng ilang larawan ang mga ex-Marines habang isinasakay ang mga maleta sa eroplano o helicopter. Sa isang larawan, makikita pa nga na tila nahihirapan ang 3 mga lalaki na buhatin ang isang large size na maleta. Binanggit din ng mga ex-Marines ang mga pulis na kasama nila sa pagde-deliver. Git nila, nakinabang ding ang mga pulis na ito dahil minsan sinisira nila ang lock ng maleta para magnakaw ng pera sa loob nito. Pinagawa din daw ang mga ex-Marines ng affidavit na pinapasinungalingan nila ang mga sinasabi ng dati nilang kasamahan na si Orly Gotesa sa Senado. Kapag pumayag daw sila, may kapalit itong pabuya. Ngunit sila ay tumanggi. At dito na nga silang nag-umpisang makatanggap ng banta sa kani-kanilang mga buhay. Ayon sa mga ex-Marines, tinakot sila noon kaya ngayon lamang sila lumabas sa publiko para ihayag ang kanilang nalalaman. Sa press con, tinanong nga ang mga ex-Marines ng kanilang karanasan sa pagde-deliver ng mga pera. At ayon kay Rosebert Waupan, meron silang GC kasama si Saldico kung saan isinisend nila ang mga larawan ng delivery ng maleta bilang patunay dahil nanghihingi ng ebidensya ang kanilang boss. Git pa ng ex-Marines, kailan lamang nila na-realize na ang mga foreigner na kanilang inescortan ay mga taga-ICC dahil napanood nila ang mga ito sa TV. Nagsalita din sa press con si Johnny Buduan. Ayon sa lalaki, nung una hindi nila alam na galing sa masama o pagnanakaw ang pera na ibinimigay ng amo nilang si Saldi. Hindi daw agad sila nagduda dahil alam nilang mapera si Saldi sapagkat ito ay negosyante. Git nga ni Johnny, kasama lang daw sa kanilang trabaho ang mag-deliver ng pera, pero kung alam nila na galing pala ito sa masama, hindi daw nila sana iyon ginawa. At sa tansya nga ng abogado, posibleng umabot ng 805 billion pesos ang mga perang na i-deliver ng ex-Marine sa mga opisyal umano ng gobyerno. Ayon pa sa abogado, wala silang kaugnayan kay Orly Gotesa at base sa nakuha nilang impormasyon, pinalipad daw si Orly sa ibang bansa. Nasabi din ng abogado na ang pera na ibinigay sa mga kongresista ay para sa kanilang pagpirma sa impeachment ng Vice President na si Sara Duterte. Matapos ang press con ng ex-Marines,
Iba't iba nga ang reaksyon ng mga netizen at publiko. Agad nga na kumalat ang kopya ng affidavit sa publiko na nag-viral sa social media. Mayroong mga hindi naniniwala at sinasabing panira lamang ito dahil nag-umpisa na ang confirmation charges ng ICC sa kaso ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa kanila, ang nasa likod ng paglantad ng mga ex-Marines ay kalaban umano ng kasalukuyang administrasyon. Git ng mga hindi naniniwala, AI lamang umano ang mga larawan na ipinakita ng ex-Marines dahil sa isang larawan walang paa ang may bitbit ng maleta. Marami ding mga hindi tugma sa mga sinasabi umano ng mga ex-Marines kumpara sa mga lumabas na detalye nung una. Sa isang comment, sinabi nga na panggulo lamang umano ang press con sa 2028 election. Meron ding naniniwala at hindi na nagulat sa mga sinabi ng 18 dating Marine na sundalo. Kinumpirma lamang nila ang mga sinabi ng unang witness na si Orly Gutesa. Kinalampag naman ng mga netizen ang mainstream media kung bakit hindi nila binalita ang press con ng mga ex-Marines. Marami nga ang nagpasalamat sa mga ex-Marines sa ipinakita nila ang katapangan para sa ating bayan. Ang Philippine Navy naman ay agad na naglabas ng pahayag at sinabing 4 sa mga 18 ay hindi kailanman naging miyembro ng Navy o Marine Corps. At karamihan umano sa mga lalaki na ito ay dishonorably discharged o karamihan sa kanila ay may mga nilabag na batas kaya tinanggal sila sa pagkasundalo. Pinabulaanan nila na ang credibility ng grupo at hinihikayat nga ang publiko na maging maingat sa mga hindi beripikadong paratang. At ayon nga sa spokesperson ng Malacanang, ang affidavit ng mga ex-Marines ay lousy script. Sinabi din niya na ito ay walang basihan at bahagi ng paninira sa Pangulo. Git pa ni Attorney Claire Castro, ang sumundo sa ex-Marines ay kotse ng dating kongresista na si Mike Defensor. Git naman ni Mike Defensor, tinutulungan nga niya ang mga ex-Marines dahil naniniwala siya sa mga ito. Ay naman kay Senator Ping Lacson, kailangan munang i-validate at suriin ng Senado ang credibility ng mga affidavit bago magkaroon ng formal na pagdinig. Git niya, bakit naman daw timing sa 40th anniversary ng EDSA at simula ng confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte ang paglantad ng ex-Marines. Hindi din daw tugma ang halaga na sinasabi ng ex-Marines kaysa sa alam niyang halaga na nakurakot na pera sa ating bansa. Ay naman kay Senator Soto, nakakatawa lamang ang mga akusasyon ng ex-Marines dahil baka hanapin pa daw sa kanya ng kanyang misis ang mga male-maletang pera. Pinasinungalingan nga ng lahat ng politiko na nabanggit sa affidavit na sila ay tumanggap ng pera. At tinatawag nga nila itong fake news, malisyoso, at isang uri ng destabilization at politically motivated. Duda din si Ombudsman Crispin Remulla sa pahayag ng mga ex-Marines at tinawag itong kalokohan. Git ni Remulla na ang isang affidavit ay dapat nakabatay lamang sa personal at direktang kaalaman ng lumagda. Sinabi din niya na questionable kung paano nagkaroon ng isang common knowledge ang 18 katao sa lahat ng detalyeng nakasaad sa dokumento. Sa isang interview, inamin naman ni Remulla na nakipag-meeting nga siya kay Trillanes kasama si Nicolas Torres sa kanyang bahay sa Makati. Dagdag pa ni Remulla, ipinakilala nga sa kanya ni Trillanes ang dalawang mga taga-ICC. Hinamon naman ni Robert Ace Barbers ang mga ex-Marines na pirmahan at ipanotaryo ang kanilang mga affidavit. Git ng lalaki, kung talaga nagsasabi ng totoo ang mga ex-Marines, bakit wala daw itong pirma? Ayon pa kay Barbers, panis daw ang script ng mga ex-Marines at sorzuela lamang ito para makapanira sa mga politiko. Idininay naman ni Sonny Trillanes ang mga akusasyon laban sa kanya. Wala din daw saysay bakit kailangan pang ipapalit ang pera na di umano'y ibinigay sa mga taga-ICC mula peso to dollars kayong peso ang pera dito sa Pilipinas. Imposible din daw na dalhin sa ibang bansa ng mga taga-ICC ang ganun kalaking pera. Sinabi pa ni Trillanes na malaki ang pagkakamali ng mga ex-Marines ng picturean at i-expose nila ang mga taga-ICC. Maaari din daw kasuhan ang ex-Marines ng obstruction of justice dahil sa kanilang ginagawa sapagkat nilagay nila sa alanganin ang mga ito. Hindi din daw totoo na nakipag-meeting siya kay Saldico at Martin Romualdez. Sinabi din niya na hindi naman lihim na matagal na siyang nakikipag-ugnayan sa ICC tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya para sa kanya, wala siyang maling ginawa. Dagdag pa ni Trillanes, gawa-gawa lamang ang lahat para magamit ito ng defense team ni dating Pangulong Duterte
upang palabasin na korap ang mga ICC investigators. Pananabutahe nga umano ang mga ginawa ng mga ex-Marines. Napag-alaman nga na si Walter Manalansan, isa sa mga ex-Marines na lumutang, ay nakasama na pala ni Trillanes sa kulungan ng kasagsagan ng Magdalong. At ay nga kay Trillanes, nasa kulungan pa lamang sila noon ay bumaligtad na si Manalansan kaya kaduda-duda ang karakter nito. Sinabi din niya na mabubunyag din kalaunan kung sino ang nagpondo, tumulong at nag-organize at nag-facilitate ng buong presscon. Kapag isa-isa daw kinausap ang 18 ex-Marines, bibigay din daw ang mga ito. Sa uli, sinabi nga ni Trillanes na antayin na lamang ng mga ex-Marines ang kaso na cyber libel na kanyang isasampa. Kinumpirma naman ni Father Flavie na nagpunta nga ang mga taga-ICC sa Bahay Kalinga. Matapos nga ang ilang araw ng kanilang pagsasalita, naimbitahan ng broadcast journalist na si Jessica So ang 5 mga ex-Marines at kanilang mga abogado. At ayon nga sa mga lalaki, lumantad sila dahil hindi na nila kaya pa masikmura ang mga ginagawang pagnanakaw sa pondo ng ating bayan. Nanindigan nga sila na hanggang sa uli ay ipaglalaban nila ang laman ng kanilang affidavit. Sinabi din nila na walang kinalaman ang mga Duterte sa kanilang paglantad at hindi sila nakasuporta sa kahit anong political party. Tinanong naman si Attorney Baligod kung pro-Duterte siya dahil sa isang larawan, sila ay magkasama. Paliwanag nga ng abogado, bigla na lamang daw siyang tinawag ni dating Presidente Duterte para kunin siyang senador. Itinaas daw ng dating Pangulo ang kanyang kamay at tinawag ang photographer. Iginit nga ng ex-Marines habang ginagawa nila ang affidavit, hindi nila pinipili ang pangalan na ilalagay doon base kung pro o anti-Duterte ang bawat politiko. Kapag naman napatunayan na hindi tama ang mga nakasulat sa sinumpaang salaysay ng 18 ex-Marines, maaari silang kasuhan ng perjury na may kakulang hatol na 6 hanggang 8 taong pagkakulong. At February 26, 2026, nang nagsumiti na ng referral complaint sa Office of the Ombudsman, si Attorney Levito hinggil sa affidavit ng mga ex-Marines. Hinamon naman ni Ombudsman Rimulya ang mga dating sundalo na tumistigo sa Senado upang mapatunayan ang kanilang mga claims. At sa lahat nga ng mga nangyari, ngayon ang tunay na biktima ay tayong mga Pilipino. Dahil kung totoo man ang mga katiwalian na isiniwalat ng mga ex-Marines, pera natin ang kanilang mga nilustay. Buhay ng kapwa natin ang nawala dahil sa baha at kinabukasan ng ating mga anak ang nanganganib at nakataya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!